I think of my Savior alone on the cross, I know without him that my soul would be lost if he had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited, I cannot see the reason he died and arose just for me. So unworthy was I, yet he came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne And his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and give me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. hallelujah, to Jesus my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne And his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Alright, blessed morning to each everyone. Magandang umaga po sa bawat isa, and I really praise God for another episode here in Human Every Morning.
developing a strong faith to God. Salamat po sa panibagong umagang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Sir Jera, nasan ka man, nandyan ka lang. Okay, lagi kang join ng Human Every Morning. Masaya kami sa iyong pag-uwi. Bagamat nalulungkot si Sir Bon, pero magiging masaya din yan. Okay? Si Brother Mac ay nagpapatuloy sa Panginoon. May mga kasamahan po ako ngayon dito. Plano ko sana sila dito sa harap, sa likod, kaya lang hindi magkakasya. Pero naniniwala ko na pagpapalain tayo ngayong umaga. Alright, good morning to our brethren, wherever you are. My prayers that God will help you and God protect you, God provide your needs, and preserve your life. And we talk about here developing a strong faith to God. When we say faith, it should be biblical. When we say faith, faith is the attitude, trusting God and trusting at His words. Ano po? Yan po ang ating paniniwala na pananampalataya ay tumatatag at lumalago kung tayo po ay bumabase sa salita po ng Diyos. Good morning kay Sister Bona, Brother Mac. Morning po sa inyo, Sister Jera dito sa ating mission house sa Perth. And we have a great time last night in our mission house here in Perth. And I really praise God that God continually bless our life in the ministry. Alrighty, so I believe we're ready for another episode here. Good morning sa mga nandyan sa Newman. Good morning, Brother Jobs. Amen. Good morning din sa aking wife. Good morning. Magandang umaga. Kaya salamat sa Panginoon. Please pray for Trizel's safe pregnancy. At ganoon din po sa ating mga brethren na nandito na. Si Nanay Lolena, nandito na po. Nandito na rin po si Brother Mike. At patuloy natin ipanalangin ang ating gawain din po sa Newman. Okay, good morning din po sa mga narito na. Si Nanay Helen Kapundan. Good morning. Nanay Amelia Floresta. Good morning. Kaya ganun din po kay Tatay Gerardo. Okay? At alam ko yung mga iba nasa work pa sila. Pero tuloy-tuloy po tayo mga kapatid at magpapatuloy po ang ating gagawin ngayong umaga. I hope we're ready and are you happy this morning? Amen? Amen. Alright. Oo, Jess, pambihira. Tulungan nyo naman ako rito. Sister Jera naman, pambihira, Are you happy this morning? Amen. Gusto kay Brother Mac, nahihiya pa to si Brother Mac. Alam mo, hindi naka-jacket Okay, medyo malamig po ngayon dito sa Perth. At talagang giniginaw po tayo. Pero salamat sa Diyos na pinalalakas niya po ang bawat isa. Alright, so buksan natin ang ating Biblia. At marami tayong mapag-uusapan ngayon, tama-tama. At nandito rin yung ating mga kapatiran. Sir Bona, Brother Mike at Sister Jera. At salamat po sa Panginoon na nagpapatuloy po sila. Patuloy po tayo, Yan naman ang pinakamaganda sa ating ginagawa para sa Panginoon. Okay, I hope we're ready. Open your Bible in 1 Kings chapter number 10. 1 Kings chapter number 10. At babasahin po natin ang salita po ng Diyos. Okay. 1 Kings chapter number 10 sa ating mga Biblia. And last week we talked about lots of things, especially Christ-like attitude. Okay? Christ-like attitude natin. Napakaganda po niyan. Verse number 1. Chapter number 10, verse number 1. Basahin po natin. The Bible says, "And when the queen of Sheba heard the name of the Solomon concerning the name of the Lord, she came to prove him with hard question." Okay? In verse number 2, the Bible says, "And she came to Jerusalem with a very great train and with camels and that bare spices and very much gold and precious stones. And when she was come to Solomon, she consumed with him of all that was in her heart."
Verse number 3, Bible says, and Solomon told her, question, there was not anything hide from the king, which he told her not. Okay? Verse 4, and when the queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom, and the house that he had built, and in verse number 5, and the meat of his table, and the sittings of servants, and attendants of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and his ascent by which he went up unto the house of the Lord, there was no more spirit in her. Verse number 6, and she said to the king, it was true report. Alam niyo, yun ang pinakamaganda yung sinabi dito ng Biblia, true report. Yung pawang katotohanan lang. Amen? Wala na tayong dapat gawin. Hindi natin kailangan magsinungaling sa bawat isa. Yung pawang katotohanan lang. Sanayin ng isang Kristiyano yung pawang katotohanan lang. Bago yan, let us pray first and close our eyes, bow our head. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Try my best to share your words to your people. Lord, please encourage us today. Give us wisdom and humble heart and teachable heart to receive thy words. Thank you for successful Sunday service in our Perth mission. And really thank you, oh God, for your wisdom and knowledge and understanding. Without you, oh God, we're just good for nothing. Marami pong salamat. And salamat po sa inyo pong pangunguna sa buhay namin. Ano man po nakikita niyo pong karumihan sa buhay namin, patawarin niyo po kami. Patuloy niyo pong palaguin ang aming spiritual na buhay. At kayo po ay may taas sa buhay namin. Makilala po namin talaga kayo. Hindi lang po sa salita, kundi po sa gawa. Salamat po. Thank you, Lord, for sending a revival from heaven. And again, Holy Spirit of God, empower us. Forgive us our sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. All right. So good morning to our brethren, wherever you are. May the Lord bless you. And I hope we're ready. Magandang umaga din dyan sa Newman. Good morning. Brother Gerald, good morning. All the way there in Pilbara region. Magandang umaga. Have a safe travel sa inyong dental appointment. I want you to understand here, brethren, this is the story, according to the Word of God, that the Queen of Sheba, the Bible says, the Queen of Sheba, right here in the text, was so encouraged of godly testimony of Solomon. In 1 Kings chapter number 1, verse number 5, and when the Queen of Sheba heard, the Queen of Sheba heard about Solomon, may narinig siya. But of course, di ba pagka may naririnig tayo, hindi tayo basta naniniwala. Kailangan mapapatunayan natin yan. Amen? Kaya sabi ng Bible, the Queen of Sheba heard about Solomon before she ever met him. And when Queen Sheba met the king, Solomon, brethren, like what I said last week, his life spoke before his lips. Sa Tagalog, bago pa siya magsalita, nakikita na sa kanya. So sabihin natin, ako'y Kristiyano. Di ba napakaganda bago pa tayo magsabing, ako'y Kristiyano, nakikita na talaga sa pagsasalita natin, di ba po ba? Sa pagkilos natin, sa ating talagang buhay patotoo, na pagising pa lang natin sa umaga, talagang nananalangin tayo. Amen? Pag tayo ay nagsusulwining talaga kayo, kahit wala ang pastor ninyo, di ba? Si Sir Jera, maglilingkod sa Panginoon yan kahit wala ang pastor niya. Basta bago ang Bible, may pirma na yan. Sino ba hindi na pirma ng Bible dyan? Sir Bon, sa'yo na pirma na, no? Oh. Yung bang ganun po, di ba? So, the Bible make it clear, the Queen of Sheba heard about Solomon, chapter number 1. And the Bible says, concerning his relationship to the Lord.
Ibig sabihin, ang nakikita ni Queen Sheba, hindi lang yung mga material na bagay na meron si Haring Solomon. Ang nakikita niya po ay yung pagkakilala ni Solomon sa Diyos. Di po ba kahit wala tayong pera sa ating wallet, ang pinakamalaman ng tao yung kinikilala nating Diyos. Oh yeah, maganda rin na may pera tayo sa wallet, pero kung yun lamang ang magiging dahilan para magkahiwalay ang mag-asawa, masira ang relasyon ng asawa, masira ang relasyon, dahil lang ba sa bisa, masisira ang relasyon ng mag-asawa? Hindi dapat, mga kapatid. Pangit na patotoo yun, di ba? Huwag sana masira ang ating relasyon sa Diyos dahil lang sa mga material na bagay. Nariyan na po ba kayo? Are you there? Amen? Hello, may kausap pa ba ako? Good morning, Brother Jamber and Nanay Lolena. And listen to this. Bago po magsalita si Solomon sa kanyang mga na-achieve at napakagandang mga meron siya, ang nakikita ng reyna, hindi yung anong meron siya, yung kanyang relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, napakalaga yung patotoo. Do you know, our lives are preaching message every day. Hindi ka man naging preacher, Brother Mac, hindi ka man nakakapag-preach ngayon, at gusto mo mag-preach, gusto mo ba? Huwag kang ngiti-ngiti dyan, papuntahin kita rito. Oh. Amen. Pero kahit hindi ka pa nagpipreach sa pulpito, pwede ka na mag-preach ng iyong buhay na patotoo. Kapag nakita ko si Brother Mac, na talagang napakasipag at ay mapakumbaba, ay talaga naman na i-encourage tayo. Di ba? Yung buhay mo pa lang, nakaka-encourage na. Ibaga hindi ka na nag-expect ng makukuha sa iba para gumawa ka pa ng isang bagay. Amen? Ginagawa mo na lang ito para sa Panginoon. Dahil alam mo sa sarili mo, ang Panginoon na magbabalik. Amen? Galit yata si Brother Mac. Hindi, galit Pinabato mo yung nalaglag lang ba? Nalaglag. Huwag ka kasi malikot. Ako natutuwa kay Brother Mac. Sa totoo lang, tuwa ako sa kanya. Hindi dahil yung mga salamin niya. Pero, nakikita ko sa kanya yung kanyang willingness. Sinusubukan niyang lumago, sinusubukan niyang maging maka-Diyos, maging tunay na lingkod ng Diyos. Yan yung dapat makita ng mundo. Imagine, Queen Sheba heard something to Solomon, and the Bible says about Solomon, and before she ever met Solomon, bago pa ma-meet niya si Solomon, naririnig niya na yung testimony ni Solomon na ang nagiging pagpapala ni Solomon ay galing sa Diyos. Kaya nga, tayo dapat naririnig din tayo ng mga kamag-anak natin. Kamusta na yung visa mo? Abay, nakapasa po talaga ako sa PTE at ngayon may dala po akong visa bago ko umuwi. Parang wala na yata amen doon si Sir Jera. Parang amen. Oh yeah. Ganun ba? Bakit? Anong dahil magkamuwi? Kasi pinilis ako ng Panginoon. Oh, amen. Oh. Meron din namang kahit wala akong visa ngayon, pero ang aking pananampalataya magpapatuloy sa Pilipinas. Uuwi man ako, kasama ko pa rin ng Panginoon. Ang Diyos ng Kristiyano dito sa Australia ay Diyos din dun sa Pilipinas. At aking tutulungan ang aking mga mahal sa buhay ayon sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, napakalaga na bago pa tayo magsalita, nakikita sa gawa. Mahirap naman, dami na natin sinabi. Ako dito, marami akong sinasabi. Pero nag-iingat din ako kasi araw-araw ako nagsasalita sa inyo. Kung hindi nyo ako nakikita, kaya minsan maghuhugas din ako ng plato dyan si Sir Bona. Sabi ni Sir Bona, ang lakas kumain ni Pastor, tapos hindi pa naghugas sa plato. Kasi mahirap magbabantay tayo. Kasi kung dami natin sinasalita, wala naman sa gawa. Diba? Maraming mga tao
na madi-discourage kaysa mai-encourage natin. Amen? Mas maganda na lang yung tahimik ka at may ginagawa ka na lang. For example, sabihin ni Brother Mako, ako na maghugas. Tapos hindi naman naghugas ng plato, si Zerbona pa rin. Okay naman, si Brother Mac ang nagwawalis. Sabi ni Zerbona, ako na magwalis. Hindi naman nagwalis. Yung mga simpleng bagay ng pagka may sinabi tayo, dapat totohanin natin. Narinig na po kayo, amen? Dito na po tayo, si Zerbona. Andito na rin pala si Brother Abraham James Diano. Good morning po sa inyo, sir. Kaya napakaganda mga kapatid na mas nakikita na lang po sana sa gawa yung ating buhay Kristiyano. Di ba, minsan sabihin natin, alam mo, Kristiyano din ako. Okay, salamat sa Panginoon. Pero, yung bang, hindi ka na nagsasalitang Kristiyano ako, pero nakikita siguro Kristiyano ito. Nasa Bible, itong si Reyna ng Sheba, ang sabi niya, ay totoong may Diyos ito. Nasa Bible, verse number 6. Hinighlight ko dyan sa screen. Tingin-tingin din sa cellphone. Nasabi dyan, and she said to the king, it was true report. Pawang katotohanan, mga kapatid. People watch your life more than they listen to your words. Binabasa nila ang buhay mo. Hindi nila binabasa yung Bible na hawak mo, Sister Bona. Hindi nila binabasa yung Bible na hawak mo, Brother Mac. Kahit bago pa yan, Sister Jera, at kulay pink ang cover niyan, hindi yan babasahin ng tao. Ang unang babasahin niya sa inyo, yung inyong buhay. Kaya nga ingatan natin yung ating patotoo at laging pawang katotohanan lamang. To our viewers, I want you to understand that people watch your life. Like here in the text, when Queen Sheba heard King Solomon, before ever she met Solomon, he heard something to Solomon concerning the Lord. But when Queen Sheba have a business meeting with King Solomon in verse number 6, and she said to the king, right here in the screen, right here in our chapter 10, verse 6, the Bible says, it was true report that I heard in my own land of thy acts and wisdom. So, brethren, people watch your life more than they listen to your words. It means live a life in a way that pleases God. Are you there, amen? Mabuhay tayo sa buhay na napapasaya natin ang Diyos. Mga kapatid, pag ginising ka ng Diyos ng umaga, ang una mong gagawin, pasayahin mo ang Diyos. Huwag yung puro, naku, yung bisa ko, sweat na. Huwag mo na yun ang isipin. Ang isipin muna, pasahin ko ang Diyos. January pa, expiration eh. Oh, amen. Lang sana kung sa Thursday ng expiration. January pa yun sa'yo eh. Pasahin mo lang ang Diyos. Pagising sa umaga, Panginoon, salamat po. Huwag mag-complain. Alam natin na may pinagdadaanan ka kahapon, pero huwag mong hayaan na kontrolin ka ng pinagdadaanan mo kahapon. Amen. Patuloy tayo, maging masaya tayo kasi ginising tayo. Alam mo yun, problema mo na kahapon, gusto mo pang problemahin ngayon. Pwede bang yung problema mo kahapon ay hindi ka na makontrol ngayon? Kaya salamat sa Panginoon, may salita ng Diyos. Amen? Pero alam niyo po ba ang pinaka-the best, mga kapatid? Your life either strengthens or weakens your witness. Sabi ng witness, may nakatingin sa iyo. Pwede silang lumakas
pagka nakikita ka. Kagaya ng pamilya mo, pagka nakikita ni King si Tatay Dave niya na nasa ministry, o boy, gaganahan din niya sa ministry. Pero pagka nakita niya si tatay niya, ay puro disco-disco dyan, ay galagala at tawag pa rito, nagsabong-sabong. Gaganahan maglingkod si King, yung anak ninyo, na magpatuloy sa Panginoon. Pero pag nakita ni King yung patotoo ni Brother Dave, yung kanyang tatay, na kumakanta kasama ang kanyang asawa, ang nanay niya pala, boy, sasabihin ni King, paalang araw, ganyan din ako, kagaya ni tatay, kumakanta kasama ni nanay. Di ba? Hindi joke yan. Noong nakikita ko ang tatay kong kumakanta sa Panginoon, encouragement. Akala ko wala lang yun, pero may epekto yun habang lumalaki ang bata. Your life either strengthens or weakens your witness. Yan po yung ating mga pinag-uusapan. Last week, pinag-usapan din natin that your conduct during trials is a powerful witness. Sabi ko nga po last week, anyone can smile when everything is going well. Di ba? Ganun naman tayo. Pagka okay, masaya talaga no? Pero pagka hindi okay, masaya pa rin ba? Anyone can smile when everything is going well, but when Christian trust God during hardship, people notice. Pagka may pinagdadaanan ng isang Kristiyano at nakikita niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay nagpapatuloy, pagka nakikita ko si Sir Gerard, nagpapatuloy, kahit konti na lang, di ko na lang. Pero nakita natin nagpapatuloy siya, tinan nyo siya. Dapat nandun lang sa kanyang kwarto at nagmumukpuk, pero tinan nyo, nagpapatuloy, masaya, nakangiti. Diyan ko napapatunayan na buhay ang Diyos sa buhay niya. Si Brother Mac din. Nakita ko na ganyan na lagi ang gupit ay talagang asa ba si Sir Lady Lee? Di pasok? Sir Lady Lee, pagka hindi ka lang busy dyan ikita mo si Brother Mac ganyan ang gupit. Talagang ginaganahan ka na itong asawa mo ay sundalo ng Panginoon. Walang imi nyo si Brother Mac. Lakasan mo. Ayun. Alam nyo mga kapatid, nakakatuwa po yan. Ako, naunawaan nyo po mga kapatid. And last time, we talk about your reputation is built one day at a time. Yung binibuild mong maka-Diyos na buhay, hindi yan 1 year lang, hindi yan 2 years lang, hindi yan 3 years lang. Yan po ay binibuild, yan po ang patotoo natin. The more ka tumatagal, the more na dapat gumaganda yung iyong patotoo bilang anak ng Diyos. Hindi yung pagka naka-1 taon, 2 taon, naku, bumalik na sa dati. Iniwanan mo na yun Yung mga bisyo na yan, huwag mo na babalikan yan. Kaya nga, pagandahin mo yung iyong patotoo. Hindi lang sa harap ng tao, lalo na sa harap ng Diyos. Dahil kahit saan tayo pumunta, nakikita tayo ng Diyos. You cannot escape God's eye. Amen? And the Bible says, the Queen of Sheba did not hear about Solomon overnight. Hindi naman niya narinig lang si Solomon, yung magandang patotoo ni Solomon, nung isang gabi lang. Narinig niya to sa mahabang panahon. Ilang taon na kayong Kristiyano, si Sir Bona? 1 year? Wala ka pang 1 year. So marami ka pang bubuunin na panahon na mapapabuti mo. Ikaw, ilang taon ka na Kristiyano? Brother Mac? 8 years na? Matagal-tagal ka na pala naging Kristiyano Parang kahapon lang yata ito nabaptize Ibig sabihin ko, nabibuild yun. Tama, amen?
At least ngayon, natitrain ka na ngayon na pagka nakabihis ka, talagang yung pinaka-the best na ang binibigay mo. The Queen of Sheba, right here, the text did not hear about Solomon overnight. Do you know? Solomon testimony, Solomon godly life or godly testimony was built through consistency. My question, are you consistent in your godly testimony? Yun. Yun lang. Sabi niya, yun lang. Ano? Kaya yung ginagawa mo, Brother Mac, consistent yan. Ang sabi ni Brother Michael, abay, nag-i-improve si Brother Mac. Man. Sabi ni Sister Lady, abay, gumagawa po ang aking asawa. Sinabi mo talaga ba yun? At sinabi ni Pastor, abay, magkamukha na kami. Ibig sabihin, consistent lamang. Hindi yung ngayong umaga, abay, magpipray ka. Bukas hindi na. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Consistent po. Sabi ng Biblia, Solomon testimony, when the Queen of Sheba did not hear about Solomon overnight, the godly testimony of Solomon was built through consistent, was built, brothers and sisters, one day at time. One day at a time. Christian life, brethren, is not for 1 year only. Christian life is not for 2 years only. Christian life is not 3 years only. Oh, how many years now in our Perth mission? Going to 2 years, right? Our Christian life is not for 2 years. How many years now in our mission church in Newman? 8 years? Our Christian life is not for 8 years or 10 years only. Our Christian life until we meet our Savior, Lord Jesus Christ, forever. Amen. That's why while you are here in this earth, practice godliness. Because someday we will go to heaven and that's our life. Practicein mo na yung gagawin mo sa langit. Sa langit, anis ang mga tao. Kung dishonest ka dito pa lang sa lupa, di mo na pinapractice yung makalangit na buhay. Kaya, kung tunay kang tagalangit, pinapractice natin kung ano yung tagalangit. Amen? Kung ang langit ay punong-puno ng pagmamahalan, dapat dito rin sa loob ng simbahan, punong-puno ng pagmamahalan. Kung sa langit ay punong-puno ng pagpapala, dapat dito rin sa lupa ay punong-puno na ng pagpapala, hindi pagpapala. Hindi pagpapalo. Di mo ba, amen? Hindi naman na tayo taga rito eh. Tayo ay iniligtas ng Diyos, kaya tayo pa nananatili nandito kasi meron pa siyang purpose. Baka meron pa sa pamilya mo, lola mo, kapatid mo na kailangan makakilala sa Diyos at nandito ka pa sa lupang ibabaw para gamitin niyang instrumento na makakilala rin sila sa Diyos. Di ba nakakilala ka sa Diyos dahil may ginamit ang Diyos na instrumento? Asan po tayo ngayon kung wala pong ginamit ang Diyos na instrumento? Amen, Brother Mac. Baka nagda-drag race ka pa ngayon. Amen. Salamat sa Panginoon, ikaw ay naaligtas na nung ikaw ay nandun sa Pilipinas at ngayon ginagamit ka ngayon dito. Abay, kung wala si Brother Mac, hindi natin kayang buhatin ng lahat. Pero salamat, ginagamit siya ng Panginoon. Kaya ginamit siya ng Panginoon at nakikita natin na yung kanyang malaking muscle ay ginagamit ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Di ba po ba? Amen. Tama po ba? Si Sir Jera, kung siya ay babalikin ng Panginoon at hindi matutuloy ang kanyang pag-uwi, gagamitin sana siya po ng Panginoon. Si Sir Bona, sa mga susunod na panahon, meron ka ng kasama sa paghuhugas, huwag kang mag-alala. Sa mga susunod na panahon, nandito na si Crisel. Tandaan natin, ginamit lamang tayo ng Diyos. Kaya tayo rin ay
magpagamit sa Diyos. Tama po ba dyan? Amen? Magandang umaga po sa inyo. The Queen, Sheba, the Queen of Sheba did not hear about Solomon for overnight. Solomon, godly testimony, build one day at a time, was built through consistent wisdom and godly leadership. Do you know, brethren, your testimony is built daily. Your words was your decisions, your attitude, your faithfulness. And brethren, a godly testimony takes years to build. Amen? Not only for 1 year, not only for 2 years. Takes years. Ang maka-Diyos na buhay, yung seryosong kumikilala sa Diyos na buhay, ay hindi lang po yan nakukuha ng 1-2 taon. Nakukuha po yan sa mahabang panahon. Hindi isang araw lang nabuo ang pagtotoo ni Solomon. Unti-unti itong nabuo sa pamamagitan ng kanyang karunungan at katapatan. Mga kapatid, ang patotoo ay nabubuo araw-araw. Amen? Sa pamamagitan ng iyong pananalita, pagdidesisyon, ugali, katapatan sa Diyos. Kaya nga, minsan, di ba, pagka hindi tayo nakapaghingi ng tawad sa Diyos, hindi tayo okay ngayong umaga, di ba? Yung mga nagagawa nating pagkakamali kahapon. Pero bakit nagiging okay? Kasi, mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Huwag mong pahihintulutan na yung ginagawa mong pagkakamali kahapon ay hindi mo hihingi ng tawad sa Diyos. Kasi hindi ka magiging okay ngayong umaga. Alam mo yung may dalahin ka. Kaya mamaya, pagpasok nyo sa Cake Factory, alam nyo na. Diba? Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi lang po yan ang ating pinag-usapan ng mga nakaraan, mga kapatid. Ang pinag-usapan natin, we talk about also leave a legacy of faith. Leave, brothers and sisters, a legacy of faithfulness. Hello, sa Tagalog, dapat nag-iiwan tayo ang magandang pamana sa mga anak natin o sa mga kaibigan natin, pamilya natin. Yan si Bona. Talagang pagka nakikita ko yan, talagang faithful yan sa Diyos. Sabi ko, mag-ano ka naman, magbigay ka naman ng time sa sarili mo. Pag linggo, labas-labas, sabi ni Sir Bona sa akin, hindi ang linggo ay para sa Diyos. Ang Lunes hanggang Sabado para yan sa akin, ang Sabado ay pahinga ko para sa pamilya ko, pero yung linggo para sa Diyos. Binigyan ako ng 5 araw magtrabaho. Ay, ganun ba? Talagang matindi talagang katapatan ni Sister Bona. Pagka nakikita ko si Brother Mac, pagpupunta sa simbahan, may hawak ng Biblia at talagang nakaayos ang kanyang kasuotan at masaya, nakasalamin, bagong gupit, bagong shine ng sapatos. At hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang iisang asawa. Isa lang hindi pwede dalawa. Si Solomon, 1,000 asawa nito Pag dumami asawa mo, Makmak, tawagan kitang Solomon. Papalitan ko talaga pangalan nito, Sister Jere. Si Solomon. Si Makmak, Brother Mac. Oo. Si Solomon, dami asawa, 1,000. Yung nakikita ka ng isang mga tao habang kayo ay magkasama kaya nga pagka kumakanta sila, Sister Bona at Brother Dave, ako'y natutuwa dahil yun ay magandang iniiwan yung patotoo. Ang katanungan, ano nang iniwan yung magandang patotoo?
Ay ba'y pag-aalis na si Sir Jera ngayong Friday, pero nag-iwan siya ng magandang patotoo na kahit sa ganitong kanyang buhay ay nagpatuloy siya. Mga kapatid, leave a legacy of faithfulness. The Bible says, in verse number 8, the queen said to the king, "Blessed be the Lord thy God, which delighted in thee to set thee on the throne of Israel, because the Lord loved Israel forever." What a great legacy of King Solomon. Nag-iwan siya ng maging patotoo na ang Diyos ni Solomon ay Diyos na buhay. Amen? Mga kapatid, ang Diyos natin ay buhay. Hindi patay ang Diyos natin. Our God, brothers and sisters, leave a legacy of faithfulness, because one day your children, your church members, and friends will remember your life. What will they remember to you? Your love for God can remember in your life. Amen? Your prayer life can remember in your life. Your commitment to Christ, Brother Mac. Even your kakabsat is going home, you still continue and committed in Christ. Tama ba, kakabsat? Kakabsat lang. Okay lang. Brethren, I encourage you, church, live today in a way that will still speak after you're gone. Legacy of faith. Are you there? Amen? And brothers and sisters, I encourage you. Your life may be the only gospel some people to see. That's why what we're doing here in Perth Mission is encouraging people, because we have the gospel. Amen? And your life may be the only gospel some people see. Some people avoid church. Some people refuse to read Bible. But, Brother Mac, they watch you. Sister Bona, they watch you. Sister Gerard, they watch you. Your life may be the bridge God uses to bring someone to Christ. Amen? Kasi may mga taong ayaw magsimba, may mga taong ayaw magbasa ng Biblia, ngunit pinagmamasdan nila ang buhay mong Kristyano at maaaring gamitin ito ng Diyos. Maaaring magamitin ng Diyos ang iyong buhay upang dalhin sila sa paanan ng Panginoon. Amen? God uses your life. Your life may be the bridge that God uses to bring someone to Christ. That's why let's learn to live a godly life. Are you there? Amen? Good morning pala good morning to you, Caroline Ward, all the way there in Kimberley, Western Australia. Brethren, I encourage you this morning. People may forget your sermon, but they will remember your life and godly life. Brethren, the strongest testimony is not what comes from your lips, but what comes from your life. Amen? My question, how the way you live? Do you live in worldly life or godly life? Amen? Bira, ganun sila dati ni Sir Jera, ganun daw sila dati ni Brother Dave pag nagtotoast ng alak, Pero ngayon, pag sila ngayon nagsasama, ganun na sila ng Bible nila. Di ba ang ganda?
Pag si Sister Bo, Sister to, si Brother Mac, pag sila daw ni Sister Lidl ganun daw sila No? Amen? Parang hindi ka yata convinced brother. Wala pa si Sister Lidl dito. Sister, good morning sa iyo dyan. Nasaan ka man, nandiyan ka lang. In church, a godly life become a testimony to others. Queen Sheba did not hear about Solomon overnight. Godly testimony of Solomon was built through love for God, the way he make a decision, the way he lead. Solomon consistently have godly leadership. Queen Sheba was convinced. That's why he believed the God of Solomon. Someday, people that don't believe, they're gonna believe because they see God in your life. That's why, right here, verse 9, basahin natin. Last verse. Ready, read. Blessed, basa-basa tayo, ready, go. Blessed be the Lord thy God, which delight in thee to set thee on the throne of Israel. Wow. Pray hallelujah. Amen. Good morning sa iyo dyan, Brother Jim Boy. Magandang umaga sa iyo. Brethren, I encourage you. Again, people watch your life more than they listen to your words. Maybe people will never read the Bible, but they will read your life. And a consistent Christian life gives credibility to the gospel of the Lord. That's why to Sister Caroline Ward, when your life matches your message, people listen. But when there is contradiction between what we say and how we live, people become confused. Di ba? Sabi niya, alam mo, sabi ng Biblia, magbigay tayo. Tapos di ka naman nagbibigay. Nakakalito yun. Kaya, sabi ng Biblia, mahalin mo asawa mo. Tapos di mo naman minamahal ang asawa mo. Nakakalito yun. Kaya dapat nagmamatch. Pag sinabi ni Sir Bona, ikaw lang ang aking asawa, pinakagwapo sa lahat. Bay, magmamatch yun. Talagang may libreng masahe lagi si Brother Ted gabi-gabi. Matindi mga ano. Parang gusto ko na naman sumayaw ko ng dalawang puso rito Hindi na. Tama yun. Because like what I said, when your life matches your message, people believe what God or what the Word of God. But when there is contradiction between what we say and how we live, people become confused. People should see honesty. Amen. People should see kindness. Amen. Ay, mahina naman But sa imo Ilocano na to. Pagka umaga, ang ingay nyo pag may kape kayo. Pagka Bible lang, hina. People should see honesty. Amen. Yun. Pagka tulog ako doon. Pagka diday. Lalakas ng boses. Pagka Bible dati na, ayaw na. Ulitin ko. People should see honesty. Amen. People should see kindness. Amen. Yan. People should see humility. Amen. People should see love. Amen. In our lives. That's godly testimony. They see people, you humble. If they see people, you are kind. If people see your integrity in our lives and love in our lives, they're gonna believe the God that we serve. Sheba believed. Queen of Sheba believed.
He said, "Blessed be the Lord, thy God, which delighted in thee, to set thee on the throne of Israel, because the Lord loved Israel." Salamat po mga kapatid. Thank you very much for your time. And I believe we blessed this morning. All right? At sabi ni Brother Abraham, sentence is a group of words that express a complete thought. At hindi talaga to si Brother Abraham. All right. Sige, manalangin tayo. Parang wala ako doon. Wala naman ako sinabing sentence ni Sir Gerald. Pero okay na rin. At least meron tayong nalaman. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you Lord sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming devotion this morning. Bless our devotion this morning. I pray Lord for people that still in a bed of sickness, oh God. Thank you, oh God, for your love. Thank you, oh God, for your help. Thank you that you are working even we cannot see it. Thank you, Lord, for the lessons you teach through trials, for the faith you build through waiting. Thank you, Lord, for the testimony you create through difficulties. Lord, help us not to worry when life becomes hard. Lord, help us to trust your timing. Lord, help us to trust your wisdom. Lord, help us to trust your purpose. Lord, I pray, Lord, for extra strength. Strengthen every members of our church and believers who is facing a burden today. Heal those people that in bed of sickness and those that don't have food. Give them food, O Lord. Don't have roof over their head. Give them shelter, O Lord. And strengthen every believer, every child of you, O God, every church members who is facing a burden today. And may our trials bring glory to your name, and may others see Jesus through our lives' testimony. We believe that you are the resurrection and the life. And we place, Lord, every situation into your hands. And it seems that you see in our heart, Lord, forgive us and cleanse us from our iniquity. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Alrighty, thank you very much. Pwede bang tawag yung aking mga kasama rito? Dito lang kayo, dito kayo. Dito kayo, dito. Kala masyado magpakita sexy yung legs mo. Dito kayo sa likod, dito kayo. Say hi na kayo. Sir Jera, bihira. Oh, dali. Oh, dito ka lang, brother Mac, kasi nakikita yung dito kayo. Ano kayo, Brad? Say hi muna tayo. Siksikan. Ganyan tayo. Ito po, ang aking mga kasamahan. Ayan. Mag-shot tayo. Tato mo tayo. Yan, okay. Okay, thank you very much, church. Pag-pray niyo po si Sir Jera. Sir Jera is flying this coming Thursday. Please pray for her. And may the Lord... Ito ko nga. Hindi, dapat kamukha naman tayo. May the Lord bless you. Masayahin ko talaga ito. Brother Jera got baptized. When you got baptized, si Sir Jera? Last May, she was got baptized. Si Sir Bona, when you got baptized last year? October last year. At si Brother Mac. Ano masasabi mo, Brother Mac? Isang encouragement sa mga kapatiran. Words of encouragement, Brother Mac. Dali. Magpatuloy lang po. Alright. Continue in the Lord. Magpatuloy. About you, si Sir Bona? Ganun din po, magpatuloy lang po sa Amen. pag-serve kay Lord. Amen. Si Sir Jera, anong pwede mo sabi? Ito ka. Oo. Anong ba pwede mo sabi? Sir Jera? Same lang po, Pastor. Magpatuloy lang tayo. Patuloy lang. Amen. Alright, thank you very much. God bless you all. All the glory. Batiin mo muna si Brother Jimboy. Brother Jimboy. Brother Jim, magpatuloy ka lang. Amen. Bihira. Sino pa? Batiin mo pa. Brother Giovanni. Bate. Oh.
Sister Lisa Pisco, good morning po sa inyo. Thank you. All the glory belongs to Jesus. God bless you all. I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. And I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. Now some folks say they can't make it through the day without a little something to help them on their way. Friend, let me tell you about